gustong kumalma. Pero ano ba talaga ibig sabihin ng peace? Okay? Ano lang Marvin yung Isaiah 9:6. Intindihin natin kasi ito ay prophecy. In Old Testament during sumulat nito sa Isaiah. 2,000 years ago or 3,000 years ago. Pero intindihin natin. For unto us a child is born. So ano ba ibig sabihin nun? Unto us, pinanganak isang bata. That means Christ is coming for us. Sumunod, unto us a son is given. Or unto us is given or para kanino yun? God planned to give Himself for us. Tingnan nyo, nagbigay siya ng purpose at sino mismo ang nagbigay nito? Kung mismo ang Diyos. It signifies the incarnation o yung pagkakatawang tao where God became a human in the person of Jesus, emphasizing the nature of Messiah as both born child, his humanity, a son is given his deity or yung pagka-Diyos, meaning he is fully God, fully man, fulfilling his role from birth, life, 3 years, di ba? 3 years yung nabuhay sa mundo, namatay, at nagkaroon ng resurrection. Yan ang purpose ng Panginoon. For unto us a child is born, unto us a son is given. Pinagkaloob. Ngayon, ano ang gagawin itong bata na to? And his name will be called Wonderful Counselor, kahanga-hangang tagapayo, provide perfect and wisdom and guidance. Mighty God, makapangyarihan Diyos. He is divine, powerful, with authority over all and capable of saving His people. Everlasting Father, walang hanggang Ama. One who is eternally present, fatherly, providing for and protect His people. Ito yung a special child who will a ruler with 4 distinct names, 4 titles, reflecting Jesus, His character, His role. Yan ang ibibigay sa atin. Yan ang pangako sa atin. Ang sumunod is, itong topic natin, Prince of Peace, prinsipe ng kapayapaan. He will bring peace, joy to those who believe, a perfect peace that surpasses understanding, which is our topic today. Merong inano sa akin si Pastor, the word shalom. Shalom at erene. So, shalom is a Hebrew word. A word brings peace, prosperity, success, welfare, state of health, mental and emotional stability, deliverance, and salvation. That's the meaning of shalom. And irene it's a Greek word, means unity, sense of wholeness, tranquility, and reconciliation. Kung titignan natin, no? So,
pupunta muna tayo sa Matthew 1. Binaliktad yung pinasabi ko, no? Kung titignan natin ang Matthew 1, 22, 23. 22, so all this was done that it may be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with a child, bear a son, they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. So yung ipapanganak, pa lang, no? At ang magiging pangalan niya, or ang kanyang dapat tawagin ay Emmanuel, which is God with us. Doon pa lang, no? Kasama na natin ang Diyos. Verse 21. This is, yung binanggit ko kanina, o yung binasa natin is prophecy. Pero verse 21, and she will bring forth a son, which is Mary, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from the sins. Savior. And this is New Testament. And this is what's happening today. Nangyayari ito. Di ba? Kung sino man ang tumawag sa pangalan niya, kayo'y ililigtas niya. Pero sa lahat ng itong pinag-uusapan natin, tulad nga, 5 letra lang, yet so powerful, can change lives at ang buong mundo. At ang meaning nito, may malalim na kahulugan. Ang peace o kapayapaan, ito ay spiritual na pagkakasundo ng bunga ng panunumbalik ng mga tao sa Diyos. So yan ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Pagkakasunduan. Panunumbalik ng tao sa Kanya. Pero tingnan niyo yung ibig sabihin talaga ng yung Hebrew word na shinare ni Pastor. Bukod sa peace, prosperity, success, welfare, state of health and mental. Ano ba nangyayari ngayon? Ewan ko kung totoo, alam niyo naman ang ngayon, ang internet. Minsan napasahan ko sa YouTube, as early as 10, 11, may anxiety na. How many people depressed ngayon? Ngayon, siyempre, yung mga contractors, yung lahat ng gumawa ng ewan ko kung ano pwedeng matawag sa ganung mga tao. As early as no? Kundi man depression, anxiety. Why? Ngayon, ang problema, tingnan nyo Australia. Pinagbabawal ang 16 years old. No? Pababa or bawal ng cellphone or mag-internet. Tayo, ano ginagawa ng magulang? Umiyak lang ang bata, as early as 1 or 2, isusupalpal cellphone para tumahimik. Totoo o hindi? Oh. Ano pa? Oh. Hapagkainan to Ito yung time na magkasama-sama. Sabihin na natin, isang araw lang. Katulad ngayon, linggo, uuwi tayo. Yung ako, hindi ako nagdadala ng cellphone. Matagal na yan. Ewan ko yung kayo. Kaya kaya hindi ako nagdadala ng cellphone para hindi ko maistorbo. Kasi yung ring, hindi mo naman makokontrol yan eh. Di ba? Miski yan, it will napakatahimik natin.
O ang dalas mangyari, may magre-ring. Lahat titingin dun sa ano. Di na-interrupt na tayo. Hindi ako nagdadala. For how many years na? Kasi nga, binavalue ko itong pag-worship. Isang araw lang, ilang oras lang, hindi ko ba bibigyan ng kahalagahan ang pananambahan ko sa Panginoon? Na napakabuti niya. No? I'm 73 years old. Kumbaga sa madalas kong sabihin, kota na ako, pwede na. Lahat, kung sino man ako ngayon, kung ano man ang meron ako, kung ano pa yung pinagkakaloob, lahat yan biyaya na galing sa Diyos. Kaya, hindi God is good, kundi so good. It's so good. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kung meron tayong mang pinagpadaanan, why? So, ang interpretasyon natin sa lahat ng pinagdadaanan, nasa atin. Kung may tiwala tayo sa Diyos, ano pakiramdam mo? Di ba ito? Peace. Kung ikaw man ay may problema ngayon, alam ba ng Diyos yun? Yes. So, re-resolvahin ba ng Diyos yun? Yes. Pero sa kanyang tamang oras, sa tamang kanyang panahon, ang mahirap, pinangungunahan natin . Problema, hindi mo malaman, isip ka ng isip, hindi ka mapakali. Bakit? Kung alam ng Diyos lahat ang pinagdadaanan mo, at binigay niya sa iyo, hindi ba siya rin ang re-resulta nun? Kaya lang tayo . Ibang klaso talaga tayo ng tao. Minana natin ito . Di ba? Bakit ba nagtago si Adan at si Eva? Kasi alam na nila nagkamali sila . So ano ba yun? Takot? Hiya? Ganon din tayo. Yung hindi nating pagkakatiwala sa Diyos, doon sa pagkikilala natin sa Diyos, doon tayo may problema. Doon tayo lahat nagkakaroon ng malaking usapin. If God is with us, who can be against us? Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kung ikaw ay nasa Diyos, sino pa kalaban mo? Sarili. Kaya nga, tingnan niyo isang sitwasyon to. Ito, Matthew 24:5 to 7. Okay. Prophecy ito New Testament. Pero intindihin nyo, ito ba'y nangyayari ngayon? Yes. Verse 5, isa-isahin natin to. Ika nga, sabi ni Pastor, let's dive in the Scripture. Let the Scripture speak for itself. Hamang magsalita sa atin ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kasi yan ang truth . At yan din ang will set you free. For many will come in my name, saying, I am Christ, and will deceive many. Totoo, hindi. O sino ngayon si Kibuloy? Ano sabi niya? Anak ako ng Diyos. O nasan ngayon? Andun. Mabubulok na yun sa kulungan. Pakukuha pa ng Amerika. Yung ba ang anak ng Diyos? Maraming naloko yun. Millions. Ano sumunod? Sino pa? Na mga kulto. INC. O ano yung sinabi nila? Hindi, ito'y para transparency, para ito'y ipakita namin na ang dapat makinig ang Diyos. Nung nagsalita si Amy, ano nangyari? Hindi nila pinatigil. Tuloy pa rin ang banat si Amy. Di ba? Tingnan nyo kung anong klaseng ate yan. Sira na nga yung pangalan nila. Sinisira pa rin niya hanggang ngayon. Kaya bumabalik yung ewan ko, galit na ng tao sa kanila. Kasi siya ang nagsasabi. Ate siya, yung kapatid niya, dapat depensahan niya. Bakit?
ambisyon. Kasi pinangakuan pinakiusapan si Sarah na maging busy muna siya, at dahil sa bata pa naman siya, sa susunod na eleksyon, siya ang magiging presidente at siya ang magbibisi. Ambisyon. Okay. Professing to be a Christian, pero hindi natin nakikita sa buhay nila. Sino sa dalawang senador natin ngayon na parating nagko-quote sa Biblia? Yung isa nagpapastor, anak ng pastor. Kilala niyo yan. Professing to be a Christian. Sino ang mga nasa kongreso? Isang pastor. Biro niyo yung huli na nabisto yung anak. Ang sabi niya, ang Diyos ang gaganti na sa inyo. Iyan ba ang mga tunay na Kristiyano na ayaw umamin? Na ayaw magpakumbaba? Hindi ba sunod-sunod ng mga dumarating sa kanila? Ano itong latest doon sa senador natin? May kirida na. Sinisira siya ngayon ng ano man ang tawag doon sa mga tao noon, sinisira siya ngayon. Yun ang sinasabi ko Alam ng Diyos kung ano ginagawa nila. Unti-unting ini-expose. Pero habang ini-expose, di dapat ba umamin ka na, tumahimik ka na lang? Pero hindi. Ano pa ba? Siguro yung iba ako, tinutukoy ko lang dahil parati narinig natin niya. Alam nyo naman yung isang sinasabi ko, di ba? Lahat pag nag-speak, mayroong verse na gagamitin. Pero sino dinidepensahan? Yung nasa Hague? Yung pamilya na hanggang ngayon iimbestigahan na? Yung ba isang Kristiyano na gagamit ka ng scripture na para isama mo sa pagpipreach mo? Gumising tayo, mga kapatid, sa mga nangyayari ngayon sa ating kaligitnaan. Okay, sunod. Verse 6. And you will hear wars and rumors of war. Okay, dyan muna tayo. Ano ba nangyayari ngayon? Sino ba mga may gera ngayon? Sunod na nung balikan na lang natin yan, Marvin, sunod mo yung 7. For nation will rise against nation, kingdom against kingdom. So balik, dyan tayo ngayon tutukok. Sino ang mga merong ngayon na gulo, war? China, rumors of war yan. Sino tinutukoy niya? Taiwan, tayo, Japan. Di ba? Halos ng ano gustong mangyari? Di ba? May nagsasabi na nga, panahon ni Kibuloy, gustong maging province tayo ng China. Nakarinig na ba kayo sa mga Duterte tungkol sa pagdedepensa sa China against atin? Wala. So alam nyo na. Pero marami pa rin naniniwala sa kanila. Ewan ko nga ba? Anong merong kaisipan ng mga taong ito? Na tumitingin sa tao, hindi tumitingin sa Diyos? Sino pa? Nation against nation, kingdoms against kingdoms, Israel, Iran, Middle East, Africa, Russia, Ukraine. Di ba? Sa Africa ngayon, merong kudeta. Ilang bayan na yan nagkaroon ng kudeta. Tignan naman natin yung susunod. Famine, taggutom. Hindi ba nangyayari ngayon sa atin yan? Yung mga taggutom na yan? Ilan yung homeless? Ilan ang nakikita natin sa karsada? Ito lang, papunta ko rito. Mag-asawa, nasa kariton. Ewan ko kung may anak ka andun. Andun. Hindi ko alam kung nakapag-almusal. Hindi ko alam kung
kung doon sila natulog. Pero ilan yung nakikita natin dyan? Buti nga ngayon, wala na, ewan ko rin ha, hindi pa, pero nagpapasko na. Wala na yung kumakatok at humihingi ng mga, ano ba yun? Tiga Mindanao. Badyaw. Di ba? Meron na. Yun. So, tingnan nyo yan. And yet, sinasabi ng maraming ibang country, napakayaman ng Pilipinas. And which is sinasabi rin ni Deacon, ni Elder, dahil nasa environment, DNR siya. Ang dami nating mga minerals na dapat Kaya nga, ano kasunod? Pestilence. Biblical pestilence. Which is ito, often sent by God as a form of judgment, punishment. No? This is form of judgment. Dinadanasan natin ngayon. Pero kung titignan nyo, binasa na, this is prophecy pa lang. At ang nagsabi nito, ang Panginoon Jesucristo, which is, dinadanas na natin. Ano ba yan? Ano yung mga salot na yan? Disaster. Contagious diseases. COVID. Ilang taon natin dinasa. Di ba? Ilan ang namatay. Sa atin lang. Okay. Calamities. Di ba? Severe calamities. Super typhoon. Ngayon lang tayo nakakaranas ng 300 kilometers per hour. Ilan yan dumating sa atin ngayon? In 5 weeks, mga kapatid, kung hindi nyo napapansin, dilubyo ang dumating sa atin. Earthquake, typhoon, ang sumunod, baha, flood, nagdudusa ang buong bansa, ang ating Pilipinas. Bugbog na. Di ba? Inflation, pilit na binababa. Magkano bigas ngayon? Magkano gulay? Di ba? Gulay. Pilit binababa pero hindi kaya. Ang World Bank nag-declare na ang economy natin at the worst. Baksak. Ako, negosyante. Ayan, 2 tauhan ko andito. Si Norbing at siya. Alam nila nangyayari ngayon. Maraming buwan na sarado kami. Maraming araw na hindi ko alam kung anong mangyayari. Sa sweldo, abonado. Nag-aabono kami. Kaya lang, how many days na lang ba para matapos ang taon? Sana, looking forward sa 26. Pero, hindi lang naman ako nagdudusa ron eh. Yung malalaking kumpanya nga eh. Amerika, nagbabawas ng trabaho ng mga tauhan. Tingnan nyo ngayon ang ng Amerika. Mga restaurant ko, mga nagsasara. At tapos ako magko-complain. Sino ko? Ang liit-liit ko na nga eh, para pansinin ako ng Diyos. Andun pa rin ako, yung kapahintulutan ng Diyos. Andun pa rin ako, alam ng Diyos. No? Mamaya makikita natin yan. Nasagot pa rin doon. Man-made calamities, corruption to the max, billions.
Kung pagsasama-samahin mo mula nung panahon ni Gloria Macapagal hanggang kalahating term ni BBM, hindi lang millions yan. Trillion yan. So ano nangyayari sa atin? Di ba? Tingnan nyo na lang yung hospital. Huwag na kayong lumako. Tumingin na lang kayo sa mga ER dyan sa Rodriguez. Ganong pila. May hospital na talagang wala nang paglalagyan. Nakakaawa, pero naghalal tayo ng mga politiko hindi naman naninira. Ngayon, kita nyo, nasa TV yung Bicam. Sino yung mga nakaupo? Nasaan si Robin Padilla? Asan? Kaya ba niyang yung tungkol dun sa budget? Sino naghalal niyan? Tao. O sino pa? Sino pa ang mga taong Lito Lapid. Ilang balik na ng senador. Nakikita ba natin kung ano kinikilos niya? Isa lang ang kinikilos niya, tahimik. Hindi kumikibo. Di ba yun ang asal niya? Pero hinahalal. Si Leon Guerrero, PB. Kaya, ito bang nangyayari sa Pilipinas? We deserve. Too much politics. Kampi-kampihan. Ngayon, may nagrahanong kay Sara. Plunder kung ano. Dininay. Iniiwas lang daw sa issue. Tusong gobyerno. Almost all ng mga nakapwesto sa gobyerno, public works, BIR, you name it. Di ba? Ano nangyayari? Lahat. Corruption. Biro nyo yung sa BIR, kaya lang na-expose yung letter of authority kasi pati ang mga foreigner na investor natin tinira. Yung in-expose ni sino ba yon? Si isang tulpo. Kitang-kita doon sa hearing. 6 million ang babayaran, gagawin lang 600. At ang resibo, 200. 6 million ang dapat bayaran na tax. Ang pinapabayad, 600,000. Ang ilalagay sa resibo, 200. Sino ang mga negosyante rito? Pero ako matagal na noon pa. Kaya ngayon talagang pinipilit namin na talagang maging, kasi naman, itama mo, mali pa rin sa kanila. Di ba? Sobra na ang mga nasa Hindi ko naman nila lahat. Sobra na. Walang awa, sakim, walang habag. Masyadong yung pera. Di ba niya nakita yung nilatag binalik ni Alcantara? Isang lamesa, 100 million lang yun. Ilan yung ganun? So, reality, nangyayari ngayon. Pero prophecy, noon, nung buhay si Kristo, ngayon, nangyayari. Balikan natin yung verse 6. Tingnan niyo yung sinasabi sa yung you will hear reports and rumors. Pero tingnan niyo, take note, see that you're not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. Hindi pa. So, ang tanong, binulgar na. Anong gagawin natin? Tayo, ang isang pinakamalaking na pwedeng magawa natin, ipanalangin natin ang ating bansa. Yun lang ang pwedeng yung magawa. At sana please gawin natin. Kasi wala tayong kakapuntahan.
Yun ang nakakalungkot. Okay. So ano ang mensahe ngayon? The message for today is very clear. If you want peace, you need Jesus. Why? Only Jesus can give that real peace. Tignan natin ang sinasabi ng Scripture. John 14. Gusto nyo, ilista nyo. Tingnan nyo yan. Peace I leave with you, peace I give to you. Not as the world gives to I give to you. Let your heart be troubled, neither let it be afraid. These things I spoken to you. In me, no? Jesus, you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of a good cheer. I have come to overcome the world. Pangako. Kung maniniwala ka, kung may relasyon ka, kung pinamumuhay mo ang salita niya. May kondisyon. Darating sa iyo yan, pero alam nga naman, Lord, ibigay mo sa akin ang kapayapaan. Ganun lang sa panalangin? No. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ipakita mo sa buhay mo kung anong klase kang mananampalataya. Doon nagkakaroon ng problema kung paano ipamuhay ang isang kumikilala kay Kristo. Ano pa ang sinabi mo sa Epeso? For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Siya na nga sumira ron eh. Siya ang peace. Kung ano man lahat yung mga pinagdadaanan natin, yung bunga blanca na para magkaroon ng katugunan, sinira na niya. Binasag na niya. Ano naman ang sinabi sa Old Testament na pangako ng Diyos? Tingnan nyo Isaiah 53, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Alam niyo ba yung transgression, kung itatagalog nyo? Iniquities? The chastisement for our peace was upon Him. By His stripe, we are healed. Yan ang pangako ng Diyos para kay Kristo. Verse 11, Jeremiah 29:11. Ang dalas sabihin nito, paborito na nito ni Deacon Manny, halos lahat, alam natin to. For I know the thoughts that I think towards you, say the Lord. Thoughts of peace, not of evil, to give you a future and a hope. Na kay Kristo lang yan. Tuloy tayo. Ano pa yung sinasabi riyan? John 2:2, kayo na magbasa. Ano sabi ron? Advocate. 1 Timothy 2:15, mediator between man and God. Hebrews 7:9-25, intercessor, siya na mamagitan. Diba? Kaya nga tayo merong rito. Itong sinasabi na natin, every time, pastoral prayer, nag-i-intercede. Sinasabi natin sa Panginoon. Kaya nga, pasensya na, medyo, ewan ko, kailan ba ako nag-umpisa? Okay, 3 types of peace for believer. Peace with God, with others, with ourselves. Number 1, Jesus provide peace with God, reconciliation. Romans 5:12, Romans 3:23. Kayo na magbasa. For just through one man sin entered the world, and the death through sin, and death spread to end. Because all have sinned. Nagkasala tayo sa harap ng Alam na natin yung Romans 3:23. Lahat tayo nagkasala, di ba, sa harapan ng Diyos.
separated from God. Pero Romans 5:8 and 10. Basahin na natin, kayo na magbasa. But God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinner. Sino namatay sa atin? Pakisabi nyo. Verse 10, for if we were enemies, were reconciled to God through death of His Son, much more having reconciled, we shall be saved by His life. Tuloy pa natin. Yan ang peace. Kung meron tayong relasyon kay Kristo, yan ang ipoprovide niya. Romans 5:1, di ba? Ibinalik niya na tayo roon. Alam, ito, madalas din sabihin to. Na, ano mo ba? Hindi. Okay, kayo na lang ang maghanap. Colossians chapter 1:23. Ito, napakaganda na dapat ginawa. Dati kayong malayo sa Diyos. Naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay, pakisabi, hindi ba? Ipinagkasundo niya kayo sa Diyos. Reconcile with God. Nang sa gayon ay mahiharap niya kayong banal, walang kapintasan, walang dungis. Next verse. Subalit kailangan ninyong mananatiling matapat, matatag sa inyong pananampalataya. Huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Okay? Yan ang mga na dapat nating gawin. Okay, ano pa kasunod niyan? Jesus as the one who reconciled us to God by His death on the cross. His death paid our sins. He became our peace offering. Jesus died in our place, paying the price so we can have peace surpasses all understanding. Philippians chapter 4, verse 7. Number 2, peace with others. Jesus provide peace with others. Yung una, para sa atin. Okay, sino tong others? Friend, neighbors, enemies, families. Colossians chapter 3, 12 and 15. Therefore, as elect of God, mga kapatid, pag sinabing elect, pinili, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Kaya ba natin yan? Bearing one another. Ito, napakabigat. Forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even Christ forgave you, also you must do. Kaya ba natin? Above all things, put on love, pag-ibig, which is the bond of perfection. Ito, kung gagawin, kung magagawa, and let God rule in your hearts, to which you are called in one body, and be thankful. Ano pa sunod niyan? Lahat ako, inaano ko lang para at least sulat nyo kung gusto nyong makita kabila dahil dun sa mga ginagawa sa inyo, inaapi kayo, kinakalat kayo ng chismis, sinisira ang pangalan nyo. Kaya nyo ibigay yan. Pero utos eh. Bakit pa sinabi ng Panginoon? Ano rason yan? Ay, marami pa. Sundan naman natin ang Matthew 9 and 10. Isa pa rin napakabigat nito. Matthew 5, 9 and 10. Okay. 1 Corinthians chapter 6. Ito yung sinasabi ko.
Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid, sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di naman mananampalataya? Sa halip, ipaubayin nyo sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos. Okay, ano ibig sabihin nito? Katulad ng sinabi natin, kung ikaw ay halimbawa, siniraan ka, bla bla bla, alam nyo na naman, hindi ba? Ngayon, usong-uso, yung ano sinasabi nila, hindi totoo, yung counter-charge nila, perjury. Ano pa? Tulungan nyo ako doon sa mga ganun na yung sinisira ang pangalan niya, ang demanda niya. Libel. No? Miski hindi totoo, ginagawa hindi totoo. Di ba? At sila pa nagdidemanda. Oh, tingnan niyo nangyayari ngayon sa panahon natin. Okay. Kristiyano sa Kristiyano, may alitan. Hindi nakinig sa mga leader ng church. Tanong, kung hindi mo narinig o hindi man lang, walang kinakampihan ng leaders ng church, pastor, elder, labas na kami ni Deacon. Yun lang dalawa na parang. Diba? Merong insidente rito, pinapili. Diba? Diyos o lalaki. O pinili yung lalaki. Alam nyo na ang istorya. Okay. Kung ganon, hindi nagustuhan ang payo ng leader, ididemanda nyo ba sa korte? Hindi naman mananampalataya yun. Yung judge. Sino nakikinabang? Abogado. Oh, parehong side, magsisinungaling. Depensa, opensa. So, ano sumunod na verse dyan? Hindi nyo ba alam ang mga hinirang ng Diyos hahatol sa sanlibutan? Kung kayo'y hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam hahatulan natin ang mga anghel? Gano'n na lang ang bagay na may kinalaman sa buhay na ito. Tapos na ba yun? Kung may usapin kayo, bakit nyo idudulog sa mga taong hindi kilala ang Diyos at ang iglesia? Bakit kayo mahihiya? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong na mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? That is a big question. Kasi yung isa, nasaktan. Yung isa, lahat na ng ano. Bakit? Bakit? Yan ang tanong. Dapat bang makarating sa korte? Maliit na bagay? Ang dami ngayon, away sa lupa. Di ba nakita natin sa TV? Yung lalaki may hawak na baril, binabaril yung kaaway dahil lang sa lupa. News yan kahapon. Ang dami mga pamilya na mayayaman, nag-aaway dahil namatay ang magulang, hindi matanggap ang testamento ng testamento. Hindi matanggap. Ngayon, doon sa dinidemanda, balik uli ako rin sa sinasabi ko, alam ba ng Diyos? Yes. Pinahintulot ba ng Diyos? Yes. Ba't hindi mo idulog sa Diyos? Sino ba hahatol? Alam ng Diyos yung masama at alam niya yan at hindi niya galit siya dyan. Ikaw na inaapi, alam ba ng ano? Ano ba ang dapat mangyari? Yung sinasabi niya, yung sa Matthew 5, 9, and 10, ang ibig sabihin, blessed are the one who are peacemaker tayo eh. No? So, buksan nyo, Matthew 5, 9 and 10. Ngayon lang ako magpapabukas sa inyo para maintindihan nyo kung sino kayo. Matthew 5. Pasensya na po kayo kung medyo maano ko, pero napaka-importante ito dahil kasi ito ang kailangan natin sa buhay natin.
kapayapaan. Pero merong gustong mangyari ang Diyos sa buhay natin. Matthew 5. Verse 9. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of God. Peacemaker tayo. Kaya yung may dating, yung mga dating chismosa, hindi ba? 1 Corinthians 10:15, we are a new creation. Yung luma na, huwag na nating panitiliin. Di ba? Kaya nga minsan, ang salita ng Diyos, pagka talagang binanggit mo, tatagos, di ba? Sasabi sa Hebrew, tatagos sa buto natin yan. Dahil ginagawa natin eh. Okay. So, tingnan nyo. 1 Corinthians 2:16. Sino nakakaalam ang pag-isip ng Diyos? Sino? Siya ang nakakapagpayo sa Kanya. Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ng Diyos. We have the mind of Christ, mga kapatid. Kung may alitan, take it to Jesus. Isipin mo nga, kung si Kristo ang nasa sitwasyon mo, ano ang gagawin mo? Napakagandang tanong yan. Kung ikaw ay nasa lagay ni Kristo, ano gagawin mo? Hindi ba nasa atin ang pag-iisip ni Kristo? Hindi biro-biro yan. In every direction ng buhay natin, in every decisionan natin, dapat ang kaisipan natin, kaisipan ni Kristo. Yung Efeso 4:31, napaka nito, it's about, ayan, kayo na bumasa, ilistan nyo na lang, pero ang naroon yan, yung verse 32, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Una tayong minahal ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos. Hindi pa nga tayo lumalapit sa Kanya. Di ba? Sa Matthew 5:8, nilalapit na ng Diyos sa atin. Kaya nga, bakit ba tayo may problema? Bakit ba tayo mayroong mga pinagdadaanan? Bakit may pagsubok? Bakit tinetest? Kung may testing, o sabi nung iba, at hindi ko naman matatanggap, ang temptation daw galing sa Diyos, binibigay sa atin. Hindi totoo yan. Tayo ang gumagawa niyan. Kaya nga, yung forgiving, pinatawad tayo ng Diyos, dapat mag-forgive tayo. Kasi, tingnan nyo, practicing forgiveness is a key. Susi. Help us live in peace with others. It should be our character and attitude. Alam nyo naman ang character, alam nyo ang attitude. Dapat ganyan. Hindi nawawala sa atin yan. Peace, provide. Number 3, provide peace in ourselves. Inner peace, Inner peace ang ano. Genuine peace is the result of intimate relationship with Jesus. He listened to our prayers, speak to our hearts, calm our fears, give us wisdom, give us direction, help us in every situation. Tama? Wala bang amen dyan? Whenever we have faced any kind of trials, trouble, there are two scripture truths can guard our hearts and mind. Romans 8:28. And we know all things work together for good to those who love God. To those who love God,
all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. If you are with God, all things will work together. Why? Philippians chapter 103. Psalm 103:19. The Lord has established His throne in heaven, and His kingdom rules over all. Ano to? Sino gumawa nito? Sino gumawa sa atin? Di ba? Diyos. Pero kung ang Diyos ay nasa iyo, dapat nag-rule siya. Okay. Our future is secure. We are no longer belong to this world. Madalas niyong marinig ko ito kay Deacon Manny. We are simply passing through this world on our way to eternal home, heaven. Ako, parati akong binabara ni Deacon Manny. Sabi ko, kota na ako. Okay na ako. Okay na yung 2 anak ko. Talagang in good hands sa mga manugang ko. Talagang wala akong masabi sa mga manugang ko. Pero ako natutuwa ako, no? Natutuwa ako. Ito'y kwento na hindi isang kayabangan, kundi isang kwento na isang magulang na ginawa ng manugang mo para sa iyong anak. Nung birthday nung panganay ko, yung manugang ko nasa Davao. So hindi siya So kakuntsaban ako, meron kaming gagawin na paggagawa niya, pagbalik niya. So okay ako, sige. So in other words, sabi niya, pa, punta kayo ng BGC, magpa-test drive kayo dun sa Hindi po yabang to. Kasi lumalabas sa kanyang pagkukwenta, sa kanyang mas mura lumalabas. Tesla. Electric. So punta naman kami, test drive. Pero all along, yun ang regalo niya. Ng manugang ko, yung asawa ni Ira, na si Puyon. Kaya ang Ira, hindi malaman kung tatalon sa kagalakan. Tesla. Ano ba na masasabi mo bilang isang ama na ganong kamahal? No? Ganong kamahal ang aking anak. Okay, in conclusion, I know, Isaiah 54:10, napakaganda nito. Ito ang pangako sa atin ng Panginoon. Maghuhuman ang mga bundok at ang mga burol ay mayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan na aking pinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa inyo. Amen? Isa pa, ito na-discover ni Norbing nung prayer meeting. Napakaganda. Pero nasa Pinoy version. Marvin, pakilagay. Sabi ko sa sarili ko, tamo ang Pinoy version, relax lang tayo. Huwag kang matakot kasi mabait. Sino? Si Lord. Kanino? Sa atin. Tingnan nyo. Ano pa hinahanap natin? Kundi to relax. Huwag kang matakot. Alam ko yan. Tutulungan kita. He will never leave you nor forsake you. Okay, in conclusion, why there is so much conflict, confusion, problem in the world and mankind? The Bible's answer is very clear. Sin, kasalanan. No? Ano kasunod?
Turn to Jesus as the Prince of Peace. Embrace Him, seek Him, talk to Him through prayers, read the Scripture, and be obedient. Allowing the Holy Spirit, which is in iyo. Kung nalalaman nyo, the day na you accept Jesus Christ, the Holy Spirit is in you. Allowing the Holy Spirit produce a peace within the leading life that reflects Christ's presence and promotes harmony with God and with others. Jesus is our peace. Jesus is a peace with God. Jesus is peace in God. Jesus, peace of God. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming napag-aralan. Sana ito'y tumalima sa amin. Kung anuman ang mga pinagdadaanan, kung anuman ang mga problema, katulad ng pinangako nyo, hindi nyo kami pababayaan, hindi nyo kami iiwan. Dahil itong mga bagay na mga kapahintulutan nyo, alam nyo. Pero ito rin ay tutugunin nyo sa inyong kaparaanan, sa inyong kapanahunan. Kung mag-iintay, kung magtitiwala kami, at kung aasa lang kami sa inyo. Sapagkat kayo ang Diyos, ang kapayapaan. In Jesus' mighty name, Amen.